Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Archangel at isa po ako sa mga nag-send na ng story mula po sa subscriber si Lakbot Story segment ninyo. In particular, yung episode 244 kung saan naroroon po yung kwento tungkol sa multo ni Tito Ryan. Meron pa po akong dalawang kwento na nais ibahagi. Ang mga kwentong ito ay galing po kay wife. Ayaw niya po kasing makinig ng mga nakakatakot dahil una, bukod sa matatakutin siya, maaalala niya ang ilan sa mga kwentong katatakutan na kanya pong naranasan na ngayon ay akin pong ibabahagi dito sa Sindak Short Stories. Ang lahat ng kwentong ito, Sir Red, ay sa point of view ni wife. Nung ako po ay college way back 2011, nagkaroon po kami ng activity sa NSTP at ang activity pong ito ay ginanap sa Maria Makiling. Lahat ay talagang excited at umaapaw ang kaligayahan dahil first time nagaganapin ito at magka-camping pa nga po kami doon ng 2 days and 1 night. So pagdating namin doon sa campsite, naramdaman ko na ang medyo mabigat na pakiramdam. Sinasabi ng aking puso't isipan na itong feeling na ito ay kapareho sa mga nararamdaman ko kapag hindi ka welcome sa isang lugar. Pero dahil marami-rami kami nun, pinilit ko na lang na ipagsawalang bahala. So nagsimula na nga po kami na i-install yung tent at ganoon na rin yung ibang mga kasama naming estudyante. Umaga po nung dumating kami doon at ginawa ito hanggang sa magtanghalian na. Pagsapit ng hapon, dito na kami nagsimula sa mga drill at yung physical activity sa may bandang mapuno na bahagi. Ito po yung tipong gagapang kayo sa putikan, aakyat sa lubid at kung ano-ano pa. Ang palaging bilin sa amin ay wag na wag kaming mag-iingay at yun naman po ang ginawa ng buo naming team. Hindi ko nga lang po alam sa iba. So nang matapos na po ang activity namin, nagbalik na kami kaagad sa campsite para mag-dinner. So na natapos ang dinner, bigla po talagang umulan ng sobrang lakas na halos nagpabaha sa campsite. So needless to say, pinalipat kaming lahat sa isang malaking convention hall at dun na po kami pansamantalang natulog. Nang maghahating gabi na, nagising po ako dahil sa pagkagulat. Nakadinig po kasi ako ng malakas na sigaw at nang akin pong tignan, hindi lang pala ako ang nagising. Hanggang sa lahat na po ay nagkakagulo at natatakot sapagkat yung isa daw pong estudyante mula sa ibang college ng aming eskwelahan ay sinasapian di umano. Wala po siyang ginawa kundi ang magsisigaw ng napakalakas at talagang nakaririndi kung inyong pakikinggan. Isa pa sa malinaw kong narinig mula sa kanyang pakiusap na pasigaw din po na tono ay yung "Please, huwag niyo po akong kunin. Andiyan na sila. Kukunin nila ako. Please, tulungan niyo po ako." At lahat talaga kami, kahit windang at takot, ay nagdasal kahit na nanginginig ang aming mga kalamnan sa hilakbot. Maya-maya pa'y inilabas siya ng faculty members at inilipat sa ibang room. At wala na po kaming nadinig tungkol sa kanya hanggang sa pinatulog muli kami. Kinabukasan naman nun ay nagpatuloy lamang kami sa natitira naming activities at umasta na parang wala pong nangyari dahil kabilin-bilinan sa amin, hindi namin ito dapat pang pag-usapan. Nang matapos ang activity namin ay nag-gather ulit kaming mga estudyante at nakapila per college. Para sana po ito sa gaganaping awarding.
So habang kami ay nakapila, dito na naman Sir Red nangyari ang hindi inaasahan. Kung nung una, may sinaniban na nagsisisigaw at ang lakas ng kanyang pagsasalita. Ngayon naman, habang nasa pilahan, isa-isa po talagang nagsitumbahan ng iba kong mga kasamang estudyante ng isay at sinasabing sila din ay sinasaniban. Para po talaga silang domino. Isa-isang nagtumbahan. Nag-decide ang management ng aming eskwelahan na umuwi na lamang at ipagpatuloy yung awarding sa mismong university namin. Awa din po ng Diyos na ibsan ang aming kababalaghan na naranasan. Halos 1 week po talaga akong na-trauma dahil sa karanasan kong ito. Kaya sa tuwing nakakadinig po ako ng sumisigaw, bigla-bigla po talaga akong natatakot. Sindak! Ito naman pong susunod na ibabahagi naming kwento ay tungkol sa isa namang karanasan ng aking workmate sa dati po naming pinagtatrabahuhan na isang real estate company sa Abu Dhabi. Ito po yung kumpanya na nangunguna sa pagmamanage ng mga properties na pinapaupahan tulad na lamang ng mga villa at apartments. Naikwento po sa akin ng aking manager noon na meron daw pong insidenteng naitala before ako mag-join sa kanilang company na isa daw property which is Villa number 36 na madalas daw pong ireklamo sa aming company. Ang pinaka-common na reklamo dito Sir Red ay meron daw pong mag-asawa na laging nagsisigawan o nagbabangayan kahit daw po sa kalaliman na ng gabi. At first, sabi sa akin ng aking manager, wala daw po silang magagawa sa problemang iyon sapagkat domestic affair naman daw ito. Beyond our company's control, ika nga. Hanggang sa dumarami na nga po ang natatanggap nilang calls at talagang common ang reklamo dahil nakakabulabog na daw talaga sa kapitbahay ang mga sigawan na naririnig nila sa loob ng bahay na yun. Kung tutuusin ay akin din pong na-send ang audio recording mula po sa company ko kaugnay sa tunog na palagi pong nadidinig ng mga nakatira at inirereklamo sa Villa 36. Ito nga po'y naglalaman ng isang babae na animoy sumisigaw para makahingi ng tulong. Dahil po sa dumaraming reklamo, napilitan na tuloy yung kumpanya namin na gumawa ng notice o warning letter para nang sa ganun ay maimbestigahan nila ng tuluyan kung ano nga ba ang nangyayari sa property nila. So nung ginagawa na po yung notice o warning letter, chinek pa nga nila yung system para malaman kung sino ang ia-address nila at nakatira sa Villa 36 at naggulat na lamang sila sa kanilang natuklasan. Wala daw po palang umuupa sa naturang villa and almost a year na raw po itong bakante. So after ng ginawang aksyon ng company ko, hindi na lang daw po nila pinansin ang mga sumunod pang reklamo para hindi na rin daw po matakot ang mga kapitbahay kung sakaling malalaman nila ang katotohanan. Isang paranormal activity na pala ang kanilang nararanasan. At sa case kung sakaling malaman ito ng mga nakatira malapit sa Villa 36, tiyak katatakutan po ang property ng company ko at malulugi po kami. Hindi naman daw po naglaon, kusa din pong tumigil ang mga reklamo at recently nga ay meron na rin pong umuupa sa naturang villa. Thankfully naman dahil wala daw pong natatanggap na reklamo sa mismong umuupa ang aming company. Kayo na po ang bahalang humusga, Sir Red,
sa voice recording ng aking company na kung saan madidinig ang isang babaeng sumisigaw na animoy humihingi ng tulong. Bahala na po ang inyong tigapakinig na sumuri at husgahan kung gaano ka-legit ang audio recording na aking ipadidinig. Mainam na mag-iwan din kayo ng komento sa kung ano ang tansya ninyo sa susunod na audio recording na to. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.